Okay, si Attorney Roslyn Smith atong election officer din sa Dakbayan sa Usamis. Attorney, unas tanan mayong adlaw. May adlaw kanimo og kanatong tanan no dinhi sa Osamis City. Yes, Attorney, kumusta ang ato ang pagpahigayon sa registration? Ang ato ang opisina dinhi sa Commission on Election, COMELEC, Osamis City, nagapadayon ta sa ato ang registration. Dili lang registration kundi tanang mga application nga gusto applyan sa ato ang would-be voter or kato ng mga botante sama sa renew registration, reactivation, correction, transfer outside or inside, then transfer post to local. Kani nga tanan nga mga activity nga gusto nila makorek ang ilahang pong mga record dinhi sa atong opisina, pwede na nilang buhaton. Okay, pagpalayon ba ang atong kuan attorney? Ang ato ang satellite registration? Yes, kaayo. Dili lang kita nagsalig sa ato ang mga aplikante nga mo ni sa opisina kundi tinabangan pud ta sa ato ang LGU, sa ato ang mga barangay official kay kami nagpadangat sadmi dito sa amo ang katuyuan diin gusto namo o mapahigayon namo ang ato ang satellite registration sa matag barangay. O salamat po sa kinasing-kasing no nga pagkanang approve sa ato ang local government unit, gitagaan pud kita og mga higayon nga diin ato ang maadtuan mabisita ang matag barangay para makandak ang atong satellite registration. Ang purpose ni of course is para instead na moanhi sila sa opisina nga mo maintain la sad og mga gastusan pa, ang ato agyon nga mga masina ato na atong gidala dito sa matag barangay. O base sa ato mga schedule dinhi, aduna kita yung mga schedule for December. Ako nang ma-mention no, ang starting karong 12 to 13 na atay Barangay Litapan Manaka, 19 and 20 na atay Balintawak ug 50th sa December ni siya. Now as far as sa tuang January pohon nga schedule, next year na pohon sa 9 ug 10 naka-schedule ta sa Kugon ug Kinumansor. Sa 16-17 naka-schedule kita sa Kinuman Norte sa Trigos Usab. Sa 23-24 January kini naata sa Kalabayan Liposong. Sa 31 January naata sa Laman. So far, mo ni ang mga schedule nato from December to January. Although naatay mga schedule din hipod sa February, March, April, ug May, dili na lang nako ni ma-enumerate no. Anyway, ongoing man ni siya. Continuing po ng atong registration to end on 16 May 2026. Now, ang ato ang proseso magud-ani sa pagparehistro, sa pagfile, sa application, nag-start ta og October 2025, mo end sa ta og December 2029-2025. Now, kani siya nga period is sa application is subject ni siya og hearing for approval or disapproval sa mga application with the election registration board no. So ang naka-schedule sa atong approval or disapproval would be on January 19 2026 as regarding sa katong October to December nga mga application. Now, ongoing is moving forward no, from January to March 31 is naka-schedule na pod siya for approval or disapproval on April 20, 2026 and so on. Like ang atong application mag-end man karong May 18, 2026. So ang schedule pod nato from April 1 to May is June 1, 2026. So matotal is ang ato ang end sa application for registration or whatever na ilahang gusto no na gusto nila ma-attain din sa ato opisina is to end on May 18, 2026. Attorney, doon na tayo target ba sa ato ang ipahigayon ng registration kung pila ka good ka po? Target lang. Okay. Sa pagkakaroon, ang atuag yung registered voter in Osamis City is naasa 100,912, no? 100,912. Mo ni ang atuag yun nga active nga voter for Osamis City. And at this time, at the start sa October 20, aduna nakita yung 1,911.
I am happy nga so far sa ato ang figure sa mga applicants is dako-dako if to compare to other na mga cities pod no nga conducting the same nga registration. Siguro sa ako lang pong analysis is aduna nagi kana mong pagpakabana ang atong mga botante, especially on the proposed barangay election schedule next year. Ang imong gisgutan nga 1,911 for approval pala siya. Yes, applications pa lang ni siya. Nag-start ni ato ang October and then ma-end ni siya karong December 29. So, as of today, naatay 1,911 ka mga applicants and this is supposed to be approved or depende disapproved karon pang January 19, 2026. So, ang ilang status ani mahibaw-an na nato as per decision sa ERB or Election Registration Board karon pang after January 1926. So matag trimester na atay gikandak nga naagi tay mga schedule nga hearing. Ang purpose ani is to whether or not kani nga mga applicants is residents sa Osamis City, no? And then all other matters nga gusto nila i-update is kuan pod is with the approval sa ERB. Attorney, kana lang siguro dayon siguro ang imuha na lang panawagan sa mga katawhan nga at sa ato ang satellite registration. Okay. Una sa tanan ang akong pasalamat no, especially ang amo karong activity is solely for the intention nga makandak ang barangay election. Ako ang appreciation sa matag barangay, mga barangay kapitan nga dako sa dang ilang participation nga matagaan og kanang matagaan og time no or ma-inform sa matag barangay ang katong mga gusto magparehistro. Dako kay akong pasalamat sa city og ang tungod niini ako sad nga giawhag ang tanan nga mga aplikante katong medyo or dili medyo katong yung interesado no doon na mo sa Comelec kay naatay time frame dili forever ang atong registration, naatay mga schedule, naaputay mga approval date. Now once maglapse na ning tanan, automatic ang ato ang system is nakalock na siya. Whatever you want nga to seek dinhi sa opisina nga gusto ninyo na makuha, dili na mo mahatag, dili na mo ma-serbisyo sa inyo ha kung mulaps na ang kaninga mga period of time. So please, as a responsible na mga botante din sa Osamis City, bisita na mo sa ato ang opisina din sa Commission on Election. Daghang kayong salamat atong pasalamatan si Attorney Roslyn Smith atong election officer din sa Dakbayan sa Osamis. So gikan na lang diri sa botan sa Comelec alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan Double-Decker de 5 Dudong Bergaminto, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa pagka-Archdiocese sa Osamis Tanag sa Dakbayan.